Makulit na bata binaril ng water gun ang businessman na dumaan nga sa bahay nila at tinawag niya itong kalaban. Pero ito pala ang daddy niya. Paano nangyari yun? Bang! Bang! Kalaban! Kalaban! Gulat na gulat nga ang lalaki isang araw habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada. Pinagbabaril kasi siya ng water gun ng isang batang lalaki na mukhang tuwang-tuwa pa nga sa kalokohan na ginagawa. Stop! Stop it! Pag-aawat naman niya habang sinasangga nga ng magkabilang kamay ang tubig na dumadapos sa muka at suot nga nitong polo. Hindi na nga maipinta ang mukha niya kasi ay may mahalagang meeting pa nga siya na dadaluhan in 30 minutes. Kung magpapalit pa nga siya ng suot ay mahuhuli na nga siya sa meeting na yon. Kaya hindi pwede na tuluyang mabasa ng sobrang suot niya. Bang! Bang! Kalaban! Talo ka na, kalaban! Masayang sigaw pa nga ng bata habang patuloy sa ginagawa na tila ba ayaw magpaawat. I said stop it. Naiirita nga na bulyaw ng lalaki. Agad namang natigilan ng bata at nawala nga ngiti sa labi nito. Agad yung napalitan ng takot. Napabuntong hininga na nga lamang ang lalaki at agad na nakadama ng konsensya at awa sa bata. Kaya naman marahan nga siyang lumapit dito at lumuhod para mapantayan ang tangkad nito. Look, I'm sorry kung nasigawan kita, but you shouldn't go around shooting random people using that water gun. Mahinaon na sad naman ang lalaki. Sorry po. Gusto ko lang naman pong makipaglaro kasi wala po akong kaibigan dito eh. Malungkot na sad nga ng bata habang nakayuko, kaya mas lalo nga siyang nakadama ng konsensya. Wala kang kaibigan? Mababa ang boses na tanong nga niya, kaya marahang umiling ang bata. Agad namang iginala ng lalaki ang paningin niya sa paligid. At agad nga niyang nakita ang grupo ng mga batang masayang naglalaro. Siya nga pala si Eleazar Montecarlo. Kilala siya sa pangalang Ellie o Mr. Montecarlo o Sir naman sa mga business partners, clients at empleyado niya. Ngayon kasi ay nagmamay-ari na nga siya ng sarili niyang IT company, ang EM Groups Incorporation. 28 years old na nga siya at graduate nga ng kursong Information Technology. Lumaki siya sa bahay ampunan dahil pumanaw nga raw ang kanyang mga magulang nang matupok nga ang kanilang bahay sa sunog ng bata pa nga siya. Pero hindi naging hadlang yun sa kanya para abutin ang mga pangarap sa buhay. Wala po, malungkot pa rin nasagot ng bata. Pwede naman tayong maging magkaibigan at pwede tayong maglaro ng water gun minsan. Pero syempre yung may permiso ko. Sad nga nito. Kasi hindi tama na basta ka nalang mambabaril. Alam mo naman yun, hindi ba? Malumanay nga ng wika niya. Marahan namang tumango ang bata bilang tugon. Pagka-graduate nga niya ng college, noong 21 years old nga siya, ay agad siyang nakahanap ng magandang trabaho. Sa edad na 22, ay nagkaroon nga siya ng sariling bahay at sasakyan at pinakasalan nga ang girlfriend niya for 2 years na si Kathy. Akala niya ay masaya nga at kumpleto na nga ang buhay niya, lalo na nang nalaman nga nila na nagdadalang taon na nga ang babae. Ang kaso nung isinila nga ng asawa niya ang anak nilang si Elias, ay binawian naman ng buhay ang mahal niyang asawa. Hindi alam ni Ellie kung paano i-handle ang sitwasyon. Maging ang kanyang sarili at ang anak nila, nawalan nga siya ng gana na mamuhay noong mga panahong yun. Napabayaan na nga niya ang lahat. Hanggang sa unti-unti na nga ring nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang magandang trabaho sa isang IT company, naubos ang kanyang ipon, nawala rin maging ang bahay at sasakyan na naimpundar niya. Magkaibigan na po ba tayo? Kailan po tayo pwedeng maglaro? Gusto niyo po ba akong maging kaibigan kahit wala po akong tatay? May halong tuwa na tanong pa nga ng bata. Wala kang tatay? Mababa nga ang boses na tanong nga ng lalaki. Iyan marahil ang dahilan kung bakit magaan nga ang loob niya rito. Pero bumigat din ang loob niya at mariing napapikit nang maalala nga siya bigla. Magkaibigan na tayo. Ako ang una mong kaibigan. Hirap nga sa paghinga. Nasaad pa nga. Ni Ellie,
at pilit na ngumiti. May isang kasalanan kasi siyang nagawa na sa tingin niya ay habang buhay na nga niyang pagsisisihan. Nung mga panahon na nawalan nga siya ng gana, mabuhay at nawala na nga sa kanya ang lahat dahil sa pagkawala nga ng asawa niya. May isang gabi, natulala nga siyang naglalakad sa kalsada habang buhat nga ang anak na lang ilang buwan pa lamang. At nang makita nga niyang simbahan sa mga bayan, agad siyang napaluha. Doon niya nagawa ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Yay! Salamat po. Akala ko po kasi bad kayo eh. Kasi sinigawan niyo po ko. Pero mabait po pala kayo. Salamat po kasi may kaibigan na po ko. Promise niyo po maglalaro po tayo ah. Masayang wika pa nga ng bata at parang may kung anong mainit na bagay na humaplos nga sa puso niya dahil sa narinig. Promise. Natutuwa na sagot niya rito. Anong pangalan mo? At ilang taon ka na? Nakangiti na tanong nga niya sa bata. Buknoy po. 5 na po ako. Malapit na po akong mag-6. Masaya nga na sagot naman ng bata. Kasing edad mo pala siya. Kaya siguro magaan ang loob ko sa'yo. Nakangiti pero may halong lungkot na saad nga ni Ellie. Mukhang nalito naman ang bata sa narinig pero marahan na nga lamang na ginulo nga ni Ellie ang buhok nito. Ako si Ellie Buknoy. Pwede mo na akong tawagin kuya o kaya tito Ellie. Pagpapakilala pa nga niya. Iniwan nga ni Ellie ang anak nila ni Kathy na si Elias sa harap nga ng simbahan. Nagdarasal na nga na may isang tao o pamilya na may mabuting puso ang makakahanap at magmamahal nga nito. Tapos nagpunta nga siya ng tulay at handa ng tuldukan ng sarili niyang buhay pero bago pa nga niya na isagawa ang plano, ay agad nga niyang nakita ang malungkot at umiiyak na mukha nga ng yumaong asawa sa likod ng kanyang alaala. Naisip din niya na lumaki nga siya sa bahay ampunan at parang ayaw na nga niya na maranasan yun ng anak niya. Kaya naman mabilis na nagbago nga ang isip niya at patakbong bumalik nga sa simbahan. Pero tila huli na nga ang lahat kasi wala na nga doon ang anak niya. Hindi matigil si Ellie sa kaiiyak ng gabing yon dahil sa nagawa. Pakiramdam niya ay pinarusahan nga siya kaagad ng langit. Ganun pa man nagpatuloy nga siya sa buhay at muling nagsumikap. Habang patuloy sa araw-araw na paghahanap sa anak, hanggang ngayon na 28 years old na siya ay mahigit 5 taon na nga rin ang lumipas mula nang mangyari yun. Patuloy pa nga rin siyang bumabalik sa simbahan, maging sa mga barangay. Nakalapit nga nito para hanapin ang anak niyang si Elias. May hinire din siyang private investigator pero wala naman silang mukhang makuhang lead. Hoy, anong ginagawa mo sa anak ko ha? May nagsabi sa akin na sinisigawan mo daw. Ang tanda na papatol ka pa sa bata. Rinig nga ni Ellie na saad ng isang babae na patakbong lumalapit nga sa kanila. Nanay, kasalanan ko po. Agad na saad naman ang batang si Buknoy bago pa nga siya makapagsalita, kaya napangiti nga siya. Binaril ko po kasi si paring Ellie ng water gun pero mali po pala ako kaya sorry po. Dagdag pa nga nito. Ha? Nalilito nga na tanong naman ng magandang babae na halitang napahiya nga sa narinig. Paring Ellie? Natatawa nga na tanong ni Ellie. Sabi niyo po magkaibigan na tayo, hindi po ba? Kapag matanda ang magkakaibigan, dapat po pare ang tawag. Saad naman ng inosenteng bata kaya muli nga siyang natawa at ginulo na nga lang ulit ang buhok nito. Oh sige, paring Buknoy. Natatawa na pagsakay na nga lamang ni Ellie sa sinasabi nga ng bata. Nahihiya na saad naman ng babae. Ay, pasensya na po sir ah. Fake news po pala ang nasagap ko. It's okay. Nakangiting wika naman ni Ellie sa ina ng bata. You have a good son. You raised him well. Nakakatuwa na marunong siyang humingi ng sorry kapag alam niyang may kasalanan siya. I'm Ellie by the way. Pagpapakilala pa nga niya tapos ay naglahad nga ng kamay sa babae. Sasha po. Sasha Dimatulak. Nanay po ako ni Buknoy. Agad na sagot naman ng babae bago inabot ang kamay nito. Sige po Paliliguan ko na po ang makulit na to dahil pawis na po Salamat po at pasensya na po ulit.
Dagdag pa nga ng babae kaya tipid na nga lamang siyang umiti at tumango. Paring Ellie, pasyalan niyo po ko ha. Nag-promise po kayo na maglalaro tayo. At sabi po ni nanay, dapat po tinutupad daw po ang promise. Saad pa nga ng bata na kumapit nga sa kamay ng nanay nito. O sige, parang Buknoy, papasyalan kita dito at dadala ng bagong water gun. At saka iba pang laruan. Masaya at natutuwa nga na sagot naman niya. Sige po, Sir Ellie, mauna na po kami. Nakangiting paalam naman ni Sasha kaya hinayaan na nga lamang niya itong umalis. Muling kumaway sa kanya ang nakangiting bata na sinuklian naman niya. Sa pagtalikod nito ay nakita niya ang isang balat. Sa may batok nito na hugis puso. Noong una ay hindi nga niya yun pinansin at nagpa siya na nga lamang na maglakad pabalik sa sasakyan niya. Ang kaso maya-maya pa ay natigilan na nga siya nang mapagtanto na ang nawawala nga niyang anak na si Elias ay may ganong balat din sa may batok. Muli nga niyang nilingon ng magina at ang batang si Buknoy na nakatingin at nakangiti pa nga rin sa kanya habang naglalakad nga palayo at agad na bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya sa ideya na ito nga ang nawawala niyang anak. Lalo na't magaan nga ang loob niya rito at nabanggit nga ni Buknoy kanina na wala nga itong tatay. Ikaw na ba si Elias? Ikaw na nga ba ang anak ko? May halong kaba na tanong pa nga ni Ellie sa sarili. Sa ngayon ay hindi pa nga niya alam ang sagot, pero pipilitin nga niyang alamin. Hindi naman makapag-focus si Ellie habang nasa meeting siya. Iniisip pa rin kasi niya ang batang si Buknoy at ang balat nga nito sa may batok. Kaya naman pagdating ng hapon, pagkatapos nga ng maraming meeting, ay agad nga siyang umalis sa opisina at dumiretso nga sa mall para makabili ng mga laruan para sa bata. Kung tutuusin ay sobrang busy nga siya at marami pang mga trabaho na kailangang tapusin pero mas mahalaga para sa kanya na mahanap ang nawawala nga na anak. Tao po! May halong kabang pagtawag nga niya mula sa maliit na gate ng bahay pagkarating nga niya sa bahay ng magina. Pagkabalik nga niya kasi rito ay pinagtanong nga niya sa mga kapitbahay ang bahay ng mga to. Paring Ellie! Masaya na sigaw naman ang batang si Buknoy pagkakita ng bata sa kanya. At nang buksan nga nito ang nakasarang pinto, patakbo pa nga na lumabas ang bata para pagbuksan nga siya ng gate. Pasok ka, paring Ellie, maglalaro na ba tayo? Kaso hapon na po kasi sabi po ni nanay bawal na daw po akong maglaro kapag hapon na. Wika pa nga ng makulit, bibo at madaldal na bata. Sir Ellie, gulat na saad naman ni Sasha na lumabas nga rin ng pinto para sundan ng anak. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong pa nga nito. Dinalhan ko lang ng mga bagong laruan si Buknoy. Gaya ng pangako ko. Mahinahon na saad nga niya. Pinakita pa nga ni Ellie ang dalang mga paper bags at inabot nga niya yon sa bata na masaya naman itong tinanggap. Wow! Ang dami naman ito, paring Ellie. Maraming salamat po Masayang sagot nga ng bata. Buknoy anak, pasok ka muna sa loob. Mag-uusap lang kami saglit ng paring Ellie mo. Mahinahon na saad nga ng ina nito. Sige po! Sagot naman ng bata bago muling nilingon si Ellie. Paring Ellie, dito na po kayo kumain na. Nagluto po ng gulay si nanay Masarap po yun, masustansya pa. Pag-anyaya pa nga nito kaya nakangiti na nga lamang siyang tumango. Nang makapasok naman, sa loob ang bata ay agad nga niyang hinarap ang ina nito. Sir Ellie, wag niyo po sanang mamasamain pero kanina lang po kasi kayo nagkakilala ng anak ko Naiintindihan niyo naman po siguro kung nag-iingat lang po ako, hindi po ba? Lalo na po ang dami pong kaso ngayon tungkol sa mga nawawalang bata. Mahinahon na saad nga ng babae. Agad namang ngumiti ang lalaki bago tumango. I understand, Sasha. And just call me Ellie, please. Sagot nga ng lalaki. Trust me, I don't mean any harm. Dagdag pa nga nito. Kanya naman pong laging sinasabi ng mga kidnappers I mean, hindi ko sinasabi na kidnapper kasi pero hindi pa sa mga pelikula puro mga gwapo ang mga sindikato. Tapos saakitin ng mga bata sa pagbibigay ng laruan, pagkain, tapos... Hindi na nga nagawang ituloy pa ni Sasha
ang sasabihin ng mahinang natawa ang lalaki. Nagwagwapuan ka ba sa akin? Napapangiti nga na tanong nito. Oo, pero hindi po yun yung point Sagot naman ng babae na agad pang natakpan ang bibig. Ang ibig kong sabihin, sakto lang. Hay, ewan, iniiba mo yung usapan sir Siguro talagang scammer ka no? Nagugulhan na dagdag pa nga nito, kaya marahan ulit na napahalakhak ang lalaki. Hindi alam ng babae kung bakit parang musika ang halakak ng lalaki sa tenga niya. Napailing na nga lamang si Sasha. Look, naiintindihan ko ang punto mo. But trust me, hindi ako masamang tao, Sasha. Mahinahon na saad nga nito. Kanina nabanggit sa akin ni Buknoy na wala siyang kalaro at kaibigan dito. At nakikita ko ang sarili ko sa kanya nung kasing edad ko lang siya. Lumaki at nagkiisip kasi ako sa bahay ampunan. Kasi nga, maagang nawala ang mga magulang ko. Noon wala ring mga bata ang gustong makipaglaro at makipagkaibigan sa akin kasi malas daw ako. At ayaw ko lang naman na may ibang bata na makaramdam noon. Mahaba at mahinahon nga na paliwanag pa nga nito. Agad namang nakaramdam ng awa at konsensya ang babae dahil sa narinig. Sorry, hindi ko gusto na ma-offend ka Nag-iingat lang talaga ako. Saad naman ni Sasha kaya muling ngumiti ang lalaki bago tumango. May kinuha namang calling card ang lalaki mula sa wallet niya at agad na inabot nga ito sa babae. Kumunot naman ang noo ni Sasha bago nga niya yon tinanggap. Tapos ay mahinang napasinghap nang mabasa nga ang nantuon. Eliezer Monte Carlo? May-ari ng EM Groups? Yung fastest growing IT company sa Pilipinas? Gulat at hindi makapaniwalang tanong nga ni Sasha. You know my company? Tanong naman ng lalaki. Paanong hindi? Halos 3 beses na nga akong sububok mag-apply bilang call center sa inyo pero lagi akong ligwak. Grabe sa higpit ang HR. May pa 3 years experience naman. Tapos 3 years naman yung experience ko. Kaso wala pa rin. Gate naman ito kaya mahinang natawa si Ellie. I'm sorry about that. Pero kung willing ka pang mag-apply, sa akin mo na ibigay ang resume mo. At ako nang magpa-forward sa HR. Nakangiti na wika nga nito. Sus, hindi na. Gusto kong makapasa naman ako dahil sa pagsisikap ko, hindi dahil ni-refer ako ng boss. Tsaka, okay na ako bilang service crew ngayon, hindi na ako pwedeng magpanggabi Kasi yung kaibigan ko na nagbabantay kay Buknoy dati nasa abroad na. Paliwanag naman ng babae. Saglit pa nga silang natahimik at nagkatinginan ng muling umiti nga si Ellie sa babae. Agad naman itong nag-iwas ng tingin. Hindi niya alam pero may kung ano sa ngiti nito na nagpapakabanga sa kanya. Kanina pa ako nagdadaldal dito. Tuloy ka muna kung gusto mong makausap si Buknoy pero promise mo next time, hindi mo na siya bibilan ng mga kung ano-ano O kaya naman, hindi yung mahal. Hindi naman porke may pera ka. Alam mo na, basta ka nalang gagastos, ayaw ko rin naman kasi na may masabi ang iba. Saad pa nga ni Sasha, kaya marahan na nga lamang siyang tumango. Pagkatapos nun ay sabay na nga silang pumasok sa loob. Napangiti nga si Ellie nang makita ang batang si Buknoy na nakaupo sa carpet sa may lapag, habang abala nga sa mga bago nga nitong laruan. Nagustuhan mo ba ang mga bago mong laruan, Buknoy? Nakangiti na tanong pa nga ni Ellie bago umupo rin sa may carpet. Opo, parang Ellie. Maraming salamat po Masayang sagot nga ng bata. Oo naman, basta ikaw. Sagot nga nito bago muling napalingon sa ina ng bata. Hindi rin ako magtatagal. May mga kailangan pa kasi akong tapusin ng trabaho. Pero okay lang ba kung bumalik ako minsan? Mahinahon na saad nga niya rito. Akala ko dito ka nakakain ng hapunan. Pero hindi pang sosyal ang pagkain namin Ginisang gulay lang tsaka konting karne lang hinanda ko, yung maraming kalabasa. Paborito kasi yun ni Buknoy Saad nga ni Sasha. Saglit na natigilan si Ellie sa narinig, pero ngumiti na nga lamang rin siya bago tumango. Hindi kasi niya alam kung paano mapapatunayan na anak nga niya ang batang si Buknoy pero malakas talaga ang kutob niya na ito na nga si Elias. Kaya inisip nga niya na kung pasikreto nga siyang makakakuha ng kahit na anong pinaggamitan nga ng bata, ay magagamit nga niya yon para sa paternity test. Hindi ako maarte sa pagkain,
In fact, I have always loved homemade and home-cooked meals. Kaya kung okay lang, sana sa'yo, dito na ako makikikain. Nakangiti na saad pa nga ng lalaki. Oo naman, walang problema para makabawi naman kami kahit papaano sa mga laruan na binigay mo para kay Buknoy. Agad na sagot nga ni Sasha. Agad na napangiti si Ellie dahil sobrang bilis nga kunin ng tiwala ng mag-ina. Sa isip niya ay sadyang mabubuting tao lang ang mga to. Kaya naman ang mahapon na ngayon ay wala nga siyang ibang ginawa kung hindi ang makipaglaro sa batang si Buknoy. Kahit na papaano ay sobrang gaan nga ng pakiramdam niya. Kahit hindi pa naman siya sigurado kung ito na nga ang nawawala niyang anak. Ang mabuti pa siguro kumain na muna tayo. Mahinahon na pagtawag naman sa kanila ni Sasha kinagabihan. Nanay, okay lang po ba kung mamaya na lang po? Puno nga ng lambing naman na tanong sa kanya ng bata na tila sobrang nag-e-enjoy nga sa pakikipaglaro sa bago nga nitong kaibigang si Ellie. Paring Buknoy, tama ang nanay mo. Dapat kumain ka muna. Marami pa namang oras para maglaro ulit eh. At saka marami pang ibang araw. Nakangiti naman at mahinahon na saad naman ni Ellie. Napakamot naman ng ulang bata pero ngumiti rin sa huli bago tumango. Gulay, gulay, gulay! Masayang sigaw pa nga nito bago tumakbo nga papunta sa hapag. Napakabibo nga na bata. Mahina na nga lamang na natawa si Ellie bago sinundan ng mag-ina sa kusina. Habang kumakain ay ang daming ang naging tanong ni Ellie sa ina ni Buknoy na si Sasha. Kung kailan ang birthday nito, kung ano pa ang mga paborito nito at kung ano-ano pa. Pero syempre ay hindi naman niya pinahalata rito na iniisip nga niyang anak nga niya, ang bata. Pagkatapos namang kumain at magpahinga, ay agad na inutusan nga ni Sasha ang anak na maghilamos na nga na masaya pa nga rin namang sinunod ng bata. Tulungan na kita sa pagliligpit. Agad na wika nga ni Ellie nang makitang inililigpit nga ng babae ang mga pinagkainan nila. Hindi na ako na, bisita ka rito kaya hindi ka dapat kumilos. Nakangiting sagot naman ito. Napakagat nga sa ibabang labi si Ellie kasi yun lang ang alam niyang paraan para makuha ng pasikreto, ang pinaggamitang kutsara o baso nga ni Buknoy. Nanay! Biglang pagtawag nga ni Buknoy, napangiti siya kasi ay mukhang nakikiayon nga sa kanyang tadhana. Ate ka lang, baka nahihirapan siyang buksan ng gripo, medyo nagloloko na kasi yun eh. Paalam nga ng babae bago nagmamadaling pumasok sa banyo. Nang mawala nga ito sa paningin niya, ay hindi naman siya nag-aksaya ng panahon na ibalot nga sa dalang panyo ang kutsara na ginamit nga ni Buknoy. Tapos, nagpa siya nga siyang ituloy nga ang pagliligpit ng babae para hindi siya mahalata. Naku, sabi ko naman, ako na lang dyan eh. Wika pa nga ni Sasha nang makabalik na nga ito. Okay lang. Nakangiting sagot naman ni Ellie. Paano mauna na ako? Medyo marami pa kasi akong kailangan gawin eh. Salamat sa mainit na pagtanggap sa akin ha. At salamat rin sa pagkain. I enjoyed it. Pakisabi na lang kay Buknoy na babalik ako sa ibang araw. Dagdag pa nga niya. Ngumiti naman sa kanyang babae bago marahang tumango. Tapos ay mabilis nang naglakad paalis si Ellie. Pagkasakay nga niya sa sakyan niya, ay sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Muli niyang inilabas at tinignan nga ang kinuhang kutsara bago nagpasya na paandarin na nga ang sasakyan na tumalis na. Kinabukasan agad na tinawagan nga ni Ellie ang kakilala na makakatulong sa kanya sa paternity test. At habang naghihintay ng resulta sa mga sumunod pa na araw, ay bumabalik pa rin naman siya sa bahay ni Sasha at Buknoy para nga makipaglaro sa bata. Natutuwa nga siya na tila mas napalapit sa kanya ito. Maging ang ina nitong si Sasha ay tila hindi na nga siya pinaghihinalaan ng kung ano. Paring Ellie, salamat po ulit ah. Nakangiting wika nga sa kanya ng bata, isang araw ng Sabado habang naglalaro nga sila sa maliit na terasa. Salamat San. Napapangiti rin naman na tanong niya rito. Kasi, nakipagkaibigan po kayo sa akin eh. Alam niyo po paring Ellie, hindi na po ako nalulungkot kasi araw-araw na po akong may kalaro at hindi na rin po ako naiinggit sa ibang mga bata sa labas.
Mahabang sagot nga ng bata. Magmerienda muna kayo. Nakangiting saad naman ni Sasha kaya hindi na nga siya nakasagot pa. May dala kasi itong isang pitchel ng juice at mga tinapay na nasa plato. Akmang sasagot na nga sana si Ellie pero agad ding natigilan nang tumunog ang cellphone niya. Nang tignan niya yon ay nakita nga niyang tumatawag ang kaibigan niya na tumulong sa kanya sa paternity test. Excuse me, I'll just answer this call. Nakangiting paalam nga niya sa mag-ina at hinayaan naman siya ng mga ito. Agad na tumayo nga si Ellie at lumayo nga sa dalawa bago sinagot nga ang tawag. Hello bro, what's up? Agad na bati nga niya. I have the results now bro. Kailan mo nga pala ito kukunin? Agad na saad naman ng kaibigan niya. Pupuntahan na kita ngayon. Walang paghalinlangan na sagot nga niya bago ibinaba ang tawag at tinignan ng mag-ina. Something came up. Sobrang importante, alis muna ako. Pero babalik din ako mamaya. Nakangiti na paalam nga niya. Ha? Hindi ka ba kakain muna ng merienda? Tanong naman sa kanya ni Sasha. Medyo busog pa rin naman ako sa dami ng nakain kong lunch kanina. Ang sarap mo kasi masyado magluto. May halong pambobola pa nga na sagot nga ng lalaki. Kaya numulang magkabilang pisngi ni Sasha. Anyways, thank you. Mauna na muna ako. Saad pa nga nito bago tinignan ng batang si Buknoy. Paring Buknoy, ikaw na munang bahala sa nanay mo ha. Dagdag pa nga nito. Opo, paring Ellie. Mag-iingat po kayo, tsaka bumalik po kayo agad ah. Nakangiti at magalang naman, nasagot ng bata na kumaway pa nga sa kanya. Pagkatapos nun ay nagmamadali na ngang umalis, si Ellie para nga mapuntahan ng kaibigan. Kung tutuusin ay ilang araw na nga siyang naghintay. Pwede naman sanang iparush pero busy pa rin daw kasi ang mga ito, kaya hindi na nga siya namilit pa. At ngayong lumabas at makikita na nga ang resulta, hindi niya alam pero sobrang nga siyang natatakot at kinakabahan. Natatakot at kinakabahan siya sa ideya na baka hindi pa nga rin si Buknoy ang anak niya, na baka mali lang siya ng hinala. Lalo na't sa ilang araw na napalapit nga siya sa bata, umaasa na nga siya na ito ang nawawala niyang anak. Kapag nagkataon na hindi umayon nga sa kanyang tadhana, hindi na nga niya alam kung saan at paano pa nga ulit magsisimula. Salamat ulit bro. Nakangiting saad nga niya sa kaibigan pagkarating nga sa klinik nito. At nang mahawakan na nga ang envelope, nakangiti na nga lamang siyang tinapik ng kaibigan sa balikat bago ito nagpaalam na babalik na nga sa trabaho. Siya naman ay nagmamadali na nga bumalik sa sakyan niya. Hindi niya alam kung gaano nga siya katagal na nakaupo lang doon habang malakas ang tibok ng puso na nakatitig nga sa hawak na envelope. Marahan pa nga siyang pumikit at huminga ng malalim. Relax, Ellie. There's nothing wrong kung hindi si Buknoy ang anak mo. Kung hindi siya si Elias. Ang mahalaga, nagkaroon ka ng bagong kaibigan ng makilala mong mag-ina. Bulong pa nga niya sa sarili, pagkamulat nga ng mata, tapos ay lakas loob nga niyang binuksan ang envelope para makita na nga ang resulta nun. Agad siyang napasinghap sa nakita, kasabay nun ay ang malakas na mabilis na pagtibok ng puso niya. May luha ring namuo sa mga mata niya nang mabasa nga na 99.99% match sila ni Buknoy. After years, finally, humihikbi na bulong nga niya. Nakita rin kita Elias anak. Dagdag pa nga niya. Humigpit ang hawak niya sa mga papel at manibela ng sasakyan gamit ang nanginginig nga ng mga kamay. Habang ang mga mata ay patuloy sa pagluha. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon, nahanap na nga niya sa wakas ang nawawalang anak. Oh God, thank you. Lumuluha pa rin ang bulong niya. Halo-halong nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Masaya, mapait at malungkot. Masaya kasi nga ay nahanap na nga niya si Elias sa wakas. Mapait kasi alam niya na walang kabayaran ang nagawa niyang kasalanan dito. Masakit kasi alam din niya sa sarili na wala nga siya sa tabi ng anak habang lumalaki ito. Hindi niya alam kung gaano nga siya katagal na umiiyak, pero papalubog na nga ang araw nang tila bumalik nga siya sa huwisyo. Hanggang sa naglakas na nga siya ng loob na bumalik sa bahay ni Sasha. Paring Ellie!
Masayang pagtawag pa nga sa kanya ng batang si Buknoy nang makita nga siya nitong bumaba ng sasakyan niya. Napalunok ng laway si Ellie at gustong-gusto na nga niyang tumakbo at yakapin ng mahigpit ang bata pero pinigilan nga niya ang sarili niya. Alam niya kasi na kailangan muna niyang makausap ang tumayong ina nito na si Sasha. Paring Ellie, maglalaro na po ba tayo? Malawak ang ngiti na tanong pa nga ng bata habang nakadungaw nga sa may terasa at tila ba hinihintay talaga siya. Paring Buknoy, pwede ko ba munang kausapin ang nanay mo? Mahinahon naman na tanong ni Ellie. Ako? Nalilito na tanong nga ni Sasha na nakaupo rin sa may terasa at itinuro pa nga ang sarili. Pilit namang ngumiti si Ellie bago marahang tumango. Okay, pero tungkol saan? Nalilito pa nga rin na tanong ng babae. Agad namang nilingon ni Ellie ang batang si Buknoy. Paring Buknoy, okay lang ba kung sa loob ka muna maglaro? May pag-uusapan lang sana kami ng nanay mo at pang matanda lang kasi dapat to. Mahinahon na pakiusap naman niya. Okay po, paring Ellie. Pero promise niyo po maglalaro po tayo mamaya. Tsaka ingatan niyo po si nanay. Napaubo na nga lamang ang babae dahil sa bilin nga ng kanyang anak. Nakangiti naman na tumango si Ellie. Promise. Hirap sa paghinga na sagot niya. Magiliw naman na naglakad ang bata papasok sa loob ng bahay. Si Ellie naman ay humakbang na nga papunta sa terasa at agad pang isinarang pinto. Hindi naman kumibo ang babae na parang nagtataka sa ikinikilos niya. May problema ba? Namumugto rin ang mga mata mo eh. Teka, umiyak ka ba? May nangyari ba? Sunod-sunod nga na tanong ng babae na tila nag-aalala sa kanya. Napalunok naman siya ng laway bago pilit ng umiti. Hindi mo talaga anak si Buknoy, tama ba? Mababa ang boses na tanong nga niya, kaya agad na umawanga ang labi ng babae. Ano bang sinasabi mo? Anak ko si Buknoy. Saan mo ba nakuha yan, ha? May halong ka ba naman na sagot ng babae na nag-iwas pa nga ng tingin. Huminga ng malalim si Ellie bago inabot dito ang hawak na paternity test result. Kinakabahan man ay kinuha naman yun ng babae para tignan. At agad na napasinghap sa nakita. He's my son, Sasha. He's my Elias. Nangihinang saad nga ni Ellie, kasabay nun ay ang muling pamumuo ng luha sa mga mata niya. Hindi totoo to. Ilang araw pa nga lang mula nang makilala ka namin tapos sasabihin mo na anak mo siya? Ano, sindikato ka no? Hindi ako naniniwala sa papel na to. Anak ko si Buknoy. Madiin at may halong takot na manawikan ni Sasha na naluluha na nga rin sa mga mata. More than 5 years ago, nakagawa ko ng bagay na walang kapatawaran. Malungkot nga na paninimula ng lalaki. I lost my wife, Sasha. I lost his mother. At dahil doon, nawalan ako ng ganang mabuhay. Hanggang sa unti-unti na rin nawala sa akin ang mga pinaghirapan ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at kung saan pa kukuha ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay kaya iniwan ko siya sa simbahan. Umaasa na may isang mabuting tao o pamilya na aalagaan at ituturing nga siya na totoong pamilya. Lumuluha ang mga mata na dagdag pa nga niya. And that same night, handa na akong tapusin din ang buhay ko. Pero nakita ko sa likod ng isip ko ang umiiyak na mukha ng yumaw kong asawa and it's like a wake-up call. Naisip ko na hindi ko pala kaya. Lumaki ako sa bahay ampunan at hindi nakilala ang mga magulang ko at alam ko kung kaano yun kahirap. Kaya bakit hahayaan ko na maranasan yun ng sarili kong anak gayong may pagkakataon naman ako na makasama at malagaan siya. Kaya tumakbo ako pabalik sa simbahan. Pero wala na siya. Mahabang kwento pa nga ng lalaki. Hindi naman muna sumagot si Sasha na ngayon ay tahimik lang na nakikinig habang lumuluha rin ang mga mata. Nakikita kasi niyang sakit na nararamdaman ng lalaki. At alam nga niya na nagsasabi ito ng totoo dahil nga napulot lang naman talaga niya si Buknoy sa may harap ng simbahan. Para akong mababaliw ng gabing yun na hindi ko alam kung saan hahanapin ang anak ko. Pakiramdam ko pinarusahan ako agad ng langit at walang araw na hindi ako bumalik sa simbahan maging sa mga kalapit na barangay para magtanong. It took me years to finally find him.
Sasha, at eto na. Umiiyak na saad pa nga niya. Alam ko na hindi ko deserve na matawag na tatay niya dahil sa kapabayaan at kasalanan ko. Pero maniwala ka, walang araw at gabi na hindi ako pinarusahan ng konsensya ko. Gusto ko lang makilala at malagaan ang anak ko kahit pa alam kong huli na. Sasha, gusto kong makabawi sa kanya sa lahat ng kasalanan at pagkukulang ko. Please. Hirap na paghinga nga na dagdag pa nga nito at halos lumuhod na nga siya para lang pakinggan siya ng babae. Mariin namang napapikit si Sasha dala ng labis na sakit at bigat na nararamdaman. Oo, gusto nga niyang ipagdamot ang bata na itinuring nga niyang anak niya. Pero nakita nga niya ang hirap at sakit na nararamdaman nga nito na mabuting tao nga rin ito. Bukod doon, hindi niya kayang ipagkait kay Buknoy ang totoo. Nung gabing nakita ko siya sa simbahan, kalilibing lang ng nanay ko na siyang nag-iisang pamilya ko. Saad nga niya, kaya gulat na napalingon sa kanyang lalaki. Gaya mo, hindi ko na rin mahanap ang saysay ng mundo at gusto ko lang na matapos ang lahat ng sakit at paghihirap. Kaya nagpunta ako sa simbahan at nanghingi ng sign sa Panginoon para magpatuloy. At doon ko nakita si Buknoy na umiiyak. Lumuluha na pagkukwento nga ng babae. Kinuha ko siya at inalagaan kasi pakiramdam ko binigyan niya ako ng panibagong rason para magpatuloy sa buhay. Kasi pakiramdam ko, nagkaroon ako ng bagong pamilya dahil sa kanya. At okay naman kami. Okay naman kami kahit pa hindi kami mayaman. Kaya ko naman siyang buhay na talagaan. Nagsisikap naman ako para maibigay ang mga gusto niya. Kaya pwede bang wag mo na lang siyang kunin sa akin? Sa akin na lang siya, please. Pakiusap nga nito, kasabay ng malakas na pagiyak nga niya. Hindi naman maintindihan ni Ellie, pero agad siyang lumapit sa babae para mayakap ito. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at paghihirap mo para sa kanya, alam ko na mas deserve mong matawag na magulang siya. Pero Sasha, sana maintindihan mo rin na matagal akong nangulila sa anak ko. Hindi ko naman sinabi na kukunin ko siya sa iyo eh. Gusto ko lang makilala ang anak ko, Sasha. Gusto ko lang na makabawi sa kanya at mapagbayaran ang kasalanan ko. At gusto ko lang din na maibigay sa kanya ang mundo na deserve lang din na maibigay sa kanya. Lumuluha rin na dagdag nga niya. Dahil doon ay mas lalo nang napaiyak ang babae. Kahit na papaano ay kumaan nga ang pakiramdam niya sa ideya na makakasama pa rin niya si Buknoy. Nang gabing yun ang huminahon na nga ang dalawa, ay saka sila nagpatuloy mag-usap tungkol nga kay Buknoy. Elias Montecarlo ang totoong pangalan nito. At nalaman nga niya na ang EM Groups ay hindi initial ng pangalan ni Ellie na Eliazar Montecarlo, kung hindi initial nga ng pangalan ng anak nito. Marami pa nga silang napag-usapan kung kailan ang totoong birthday nito at kung ano-ano pa. May halo pa ring lungkot at pait ang pag-uusap na yun pero naging magaan naman yun sa loob nila. Buknoy anak, hindi ba matagal mo nang tinatanong sa akin kung nasan ang tatay mo? Mahinahon na tanong nga ni Sasha sa bata nang magpasya nga sila na harapin niya ito. Hindi naman agad na kumibo si Buknoy at nanatili lang ito na nakatitig sa kanilang dalawa. Si paring Ellie po ba ang tatay ko? Tanong pa nga nitong maya-maya lang na parang naiintindihan kagad ang sitwasyon. Ako nga, Buknoy. Akong tatay mo. Nakangiti pero naluluha pa rin ang mata na sagot naman ni Ellie. Agad na kinabahan si Ellie nang makitang yumuko ang bata at parang dinudurog nga ang puso niya nang makitang nanginginig na ang magkabilang balikat nito. Sa kanila napagtanto na tahimik pala itong umiiyak. Hindi naman nagdalawang isip si Ellie na lumapit sa bata, tapos ay mahigpit nga niya itong niyakap. Sorry anak. Sorry, sobrang laki ng kasalanan ni tatay sa'yo at alam ko na masyado ka pang bata para maintindihan ang lahat. Pero patawarin mo ko, hindi ako napapagod, humingi ng sorry sa'yo anak ko. Emosyonal na bulong pa nga nito. Bahagya nga siyang nagulat nang maramdaman nga na yumakap din sa kanya ang bata. Tatay ko, kayo po ba talaga ang tatay ko? Hindi po ako galit. Tatay ko, gusto ko lang po talaga kayong makita at makilala.
Wag na po kayo ulit aalis ha. Please, wag niyo na po kami ulit iiwan ni nanay kasi malungkot at mahirap po na wala kayo eh. Humihikbi pa nga na saad ng bata. Parang may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso ni Ellie nang dahil sa narinig. Tapos ay sunod-sunod na napatango naman ang ginawa niya. Kung alam at naiintindihan mo lang kung gaano kabigat ang kasalanan ko sa'yo, hindi mo sasabihin yan, anak. Sorry anak, hindi naalis sa tatay. Pangako, babawi ako sa'yo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Patawarin mo si tatay. Dagdag pa nga niya. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na magkayakap ng anak. Tiningala pa nga niya si Sasha na naluluha na nga rin habang pinagmamasdan sila. Thank you. Bulong pa nga niya sa babae na tipid lang naman ang umiti bago tumango. Maya-maya pa ay tumigil na nga rin sa pagyak ang batang si Buknoy at kumawala na nga rin ang yakap. Tapos ay hinarap pa nga nito ang ama niya. Pero kung tatay ko po kayo, ibig po bang sabihin hindi na po tayo magkaibigan? Inosenteng tanong pa nga nito, kaya mahina nga siyang natawa. Magkaibigan pa rin tayo anak, kahit pa ako ang tatay mo, ako rin ang magiging best friend mo. Sagot pa nga niya. Napanguso naman ang bata na parang nalilito nga sa narinig. Kung ganun, ano pong itatawag ko sa inyo? Paring Ellie pa rin po ba o paring Tatay Ellie? Nalilito nga na tanong ng bata. Paring tatay na lang po pala. Saad pa nga nito kaya mahina siyang natawa bago ginulo ang buhok ng bata. Kahit na ano pa ang itawag mo sa akin, okay na, okay lang. Wala na kasing ibang mahalaga sa akin ngayon kung hindi ang makasama ka at makabawi ako sa'yo. Sagot naman niya. Sobrang dami pa nilang mga bagay na napag-usapan at napagkwentuhan ng gabing yon. Hanggang sa hindi na nga nila namalayan pa ang oras. Napangiti na nga lamang si Ellie nang makatulog na nga ang anak niya sa binti niya habang nasa sofa sila. Kaya naman nagpasya nga sila na ilipat pa nga ito sa kwarto. Maraming salamat ulit, Sasha. Kahit na papaano tinupad pa rin ng langit ang hiling ko na mapunta siya sa isang mabuting tao. Yung mamahalin at talagaan siya. Habang buhay kong tatanuin na malaking utang na loob ang lahat ng nagawa mo para sa kanya. Wika nga ni Ellie nang hinatid na nga siya ni Sasha palabas ng bahay. Gaya nga ng sabi ko, alam ko na hindi ko deserve na matawag na magulang dahil sa nagawa ko. Pero masaya ako na muling magkaroon ng pagkakataon para magpakama sa kanya. Dagdag pa nga nito, hindi kita huhusgahan sa naging desisyon mo noon kasi bilang mga tao normal na sa atin ang makagawa ng pagkakamali, lalo na kung sobra tayong nasasaktan. At pakiramdam natin, tinalikuran na tayo ng mundo. Alam ko yon, dahil nga minsan ko na rin naranasan ang katotohanan na matagal kang nagtiyaga na hanapin siya. Ang siyang patunay na mabuti kang ama at tao, na pinagsisihan mo ang nagawa mo. Salamat din kasi kahit pa ikaw naman talaga ang may karapatan sa kanya, hindi mo pa rin inalis sa akin na maging ina niya. Mangiting sagot naman ng babae. Elias, dagdag pa nga nito na kinakunot nga ng noo ni Ellie. Hindi ko alam kung nabanggit ko na, pero Elias ang totoong pangalan ni Buknoy. Yun ang ipinangalan ko sa kanya. Nakita ko kasi na nakaborda ang pangalang yun sa lampin nun, kaya Elias pa rin ang pinangalan ko sa kanya. Maiintindihan ko kung gusto mong dalhin niya ulit ang apelyido mo after all. Yun naman talaga ang dapat diba? Puro ng sinseridad nga, nadagdag pa nga ni Sasha. Dahil sa narinig ay agad na nakaramdam nga ng tuwa si Ellie at dala ng labis na tuwang yun niyakap nga niya ang babae. Pareho naman silang natigilan sa nangyari. Kasabay nun ay ang malakas at mabilis sa pagtibok ng kanilang mga puso. I'm sorry. Masaya lang talaga ako. Paano mauna na ako babalik ako rito bukas. May halong kaba na saad pa nga ng lalaki. Napalunok naman ng laway si Sasha bago marahang tumango. Hindi nila pareho maintindihan kung bakit ganito ang epekto nila sa isa't isa gayong ilang araw pa nga lang buhat nang magkakilala sila. Pero may pakaramdam sila na mas malalim pa nga ang kakatuwan nilang nararamdaman dahil nga may isang tao ang mag-uugnay sa kanila sa matagal na panahon, si Elias.
Sa mga sumunod na araw at linggo, ay wala namang ibang ginawa si Ellie kung hindi ang bumawi sa anak niya at mas makipaglapit nga dito. Nariyan ang ipapasyal nga niya ito sa mall, bibilhan ng kung ano-anong gamit at laruan. Siyempre kasama rin ni Sasha na gusto nga rin sanang bilhan ng kahit ano, pero agad namang tinatanggihan ng babae. Ganun pa man dahil nga lagi silang magkasama, ay mas nagkakalapit pa nga sila nito. Kahit madalas siyang busy sa trabaho, ay sinisigurado nga niya na hindi pa rin siya mawawala ng oras sa anak niya. Aalis ka ulit ng maaga? Bahagyang napalingon nga si Ellie sa nagsalita habang inaayos nga niyang mga gamit sa opisina. Napangiti naman siya nang makita ang kaibigan at sekretaryang si Mia. Alam mo naman na ilang linggo pa lang buhat nang mahanap ko ang anak ko, hindi ba? Hindi pa ako tapos bumawi sa kanya. I want to spend time with him as much as I could. Mahinahon na sagot naman niya. Si Mia ang isa sa mga tao na tumulong sa kanya sa paghahanap nga ng magagaling na private investigator para nga mahanap niya si Elias. Pero siya pa rin naman talaga ang nakahanap sa sariling anak sa huli. Bakit hindi mo na lang kasi siya kunin? After all, you have all the rights to do that. I mean, he's your son. Suwestyon naman ito kaya mabilis nga siyang umiling. Minahal ni Sasha si Elias na parang totoong anak niya at hindi ko naman siya pwedeng basta na lang alisin sa sistema ng bata. Parte na siya ng buhay ni Elias at ganun din ako. Kaya okay na sa akin yung mga napupuntahan ko ang bata sa kahit na anong oras ko gusto. Yes, I have to admit gusto kong makasama siya sa isang bubong pero sapat na sa akin yung alam ko na kilala niya ako bilang ama niya. Magagawa ko pa rin naman siyang alagaan at makakabawi pa rin naman ako sa kanya kahit na ganito ang setup namin eh. At hindi naman pinagdadamot ni Sasha ang bata sa akin. In fact, siya nga ang nagsuggest na isama ko minsan si Elias para mag-sleep over sa bahay. Mahaba at malumanay nga na sagot naman ng lalaki. All right, I'll just see you tomorrow, I guess. Nakangiti naman na saad ng kaibigan. I'm afraid I can't. I'm sorry, Mia. Nangako kasi ako sa anak ko na ipapasyal ko ulit siya bukas eh. Natatawa na sagot nga ni Ellie. What? Don't tell me nakalimutan mong bukas ang meeting mo with Mr. Chua. He's one of your biggest clients, Ellie. Giit nga ng babae kaya agad nga siyang napasapu sa noo. I forgot. Gawin mo na lang ng paraan, please. Tell him something urgent came up. I'll go ahead now. Nagmamadaling sagot nga ng lalaki. Akmang magsasalita pa nga sana ang kaibigan niya pero patakbo na nga siyang lumabas ng opisina. Habang nasa biyahe naman ay hindi maalis ang ngiti sa labin niya sa ideya na makakasama at makakabanding na naman niya ang anak niya at maging si Sasha na rin. Agad pa nga siyang natigilan at nagtaka sa sarili kung bakit tila mas excited nga siya na makita ang tumayong ina ni Elias. Mabilis naman siyang umiling sa kanyang naisip at winaksiyon. Nang makarating na nga sa tapat ng bahay, bago pa nga siya makapasok sa gate, nakita na nga niyang anak na naglalaro sa may terasa. Tatay! Masayang sigaw pa nga nito nang makita nga siyang pumasok sa gate. Kalaban, kalaban! Bang, bang! Sigaw pa nga ng makulit na bata bago nga siya pinagbabarel ng hawak na water gun. Mahina naman siyang natawa bago sinakyan ng kalokohan ng anak at tumakto na tinamaan nga ng barel. Nang makalapit ay agad nga siyang lumuhod para mayakap ng mahigpit ang anak. Sorry, ngayon lang si tatay. May mga tinapos pa kasi ako sa trabaho na-miss mo ba ako? Malambing na tanong nga niya, kaya mabilis na tumango ang bata. Sabi po ni nanay, tatay na lang daw po ang itawag ko sa inyo para mas maging happy daw po kayo. Wika nga ng bata na siyang nagpangiti nga sa kanya. Tatay, maglaro na po tayo ng baril-barilan. Saad pa nga nito tapos inabutan nga siya ng water gun. Hindi naman siya nagdalawang isip na makipaglaro sa bata hanggang sa pareho na nga silang basang-basa. Pagod na si tatay anak, magpahinga muna tayo. Wika nga niya pagkaraan ng ilang minuto. Naku, basang-basa na kayo. Magpunas-punas nga muna kayo at magpalit ng suot na damit. Baka magkasakit kayo niyan. Wika naman ni Sasha na saktong lumabas nga mula sa loob ng bahay. Si isip-isip nga ni Ellie,
Talaga nga parang wife material nga itong si Sasha. Kung pwede nga lang sana na ito na talaga ang maging totoong ina ng anak niya at asawa niya. Gustong sampalin nga ni Ellie ang kanyang sarili sa kanyang naisip. Opo, nanay! Masayang sagot naman ng bata bago ito patakbong pumasok sa loob. Pwede bang manghiram ng towel? Nakangiti namang tanong ni Ellie at hindi naman nagdalawang isip ang babae na bigyan nga siya ng towel. Napalunok pa nga siya nang laway nang biglang maghubad nga ng suot na damit ang lalaki sa harap niya mismo na tila ba sadya nga nitong pinapakita sa kanyang magandang hulma ng kanyang katawan. Bakit namumula ang pisngi mo? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong nga ni Ellie kunwari. Kahit pa ang totoo alam nga niyang apektado nga ang babae na wala siyang suot na damit pang itaas ngayon. Hindi niya alam pero sobra nga siyang nag-e-enjoy na makita nga itong namumula. Kaya lumapit pa nga siya rito at hinawakan ng noo kunwari. Huy! Ano ba? Okay lang ako ah. Agad na saad naman ni Sasha na bahagya pang umiwas. Mahina namang natawa si Ellie dahil sa naging reaksyon nito. Oo nga pala, nakapaghanda ka na ba ng mga gamit na dadalhin niyo bukas? Nakangiti pa nga na tanong niya rito. Ha? Hindi ba si Buknoy, Alias lang ang kasama mo? Nalilito naman na tanong ni Sasha. You can just call him Buknoy, Sasha. Wala namang masama sa nickname na binigay mo sa kanya. In fact, ang cute nga eh. Sagot naman ni Ellie. And how many times do I have to tell you na kasama sa lahat ng plano, hindi man ikaw ang nagluwal kay Elias, ikaw pa rin ang tumayo at kinikilala niyang ina. Darating ang araw na maintindihan din niya ang lahat at hintayin na lang natin na kusang dumating ang araw na yun, okay? May halong lambing na dagdag pa nga niya. Mag-iimpake lang ako ng dadali mamaya. Saan nga pala tayo pupunta? Tanong na nga lamang ni Sasha rito. Sa rest house ko sa Tagaytay. Well, rest house pala ni Buknoy. Sa kanya naman kasi nakapangalan lahat ng naipundar ko. Nakangiti na sagot nga ni Ellie. Wait, are you sure you're okay? Wala ka ba talagang sakit? Napapangiti pa nga na tanong po niya, tapos ay muling hinawakan nga sa noo ang babae na namumula pa rin, ang mukha at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Okay lang talaga. Agad na sagot nga nito at iiwas na nga sana ulit ang kaso. Hindi na nga niya nagawang ituloy ang sasabihin ng bigla nga siyang matisod sa sariling paa. Bago pa man siya ma-out of balance ay pinadausdos na nga ng lalaki ang matipuno nitong braso sa bewang niya. Sunod-sunod na napaglunok naman ng laway ang nagawa ni Sasha nang dumapo nga ang magkabilang kamay niya sa matipunong dibdib ng lalaki. Para silang nasa pelikula ng mga sandaling yun at silang dalawa ang bida kung saan biglang nag-slow motion ang lahat habang titig na titig sila sa mata ng isa't isa. Hindi nila alam kung gaano katagal yun at para nga silang malulunod. May kakaibang init din silang naramdaman sa malalim na titigang yun. Group hug! Para silang bumalik sa realidad ng malakas na sinigaw nga ni Buknoy yun. Tapos ay yumakap nga sa bewang nila. Ang akala kasi ata ng bata nagyayakapan ng dalawa. Sorry. Nahihiya na saad pa nga ni Sasha pakiramdam niya. Ay totoong lalagnatin na nga siya dahil sa nangyari. Pagkatapos na ay mabilis pa nga sa 4:00 na pumasok nga siya sa loob para pakalmahin ang sarili. Si Ellie naman ay agad na napangiti kasi sobrang cute nga para sa kanya na makita nga si Sasha na ganun ang reaksyon. Kinabukasan naman gaya ng napag-usapan nila, maaga nga niyang pinuntahan ng dalawa para maaga rin silang makapagbiyahe papunta sa Tagaytay. Nang makarating na nga ay sobrang namangahanga ang mag-ina nang makita kung gaano kalaki ang bahay na may swimming pool pa. Wow, tatay, sa inyo po to? Masaya na tanong ng bata. Sa'yo to anak. Lahat ng naipundar ni tatay, sa'yo lahat. Just feel at home. Gusto ko na mag-enjoy tayong lahat habang nandito tayo. Nakangiti na sagot naman niya bago nilingon si Sasha. Tatay, nanay, gusto ko pong mag-swimming. Excited nga na saad nito. Anak, okay lang ba kung mamaya na? Magpahinga muna tayo saglit tapos papasyal na tayo. Pagkabalik natin saka tayo mag-swimming, okay ba yon? Nakangiti at malumani na saad naman ni Ellie. Okay po, tatay. Magiliw pa rin ang sagot ng bata
Pagkatapos nga nilang ayusin ang mga gamit nila para sa loob na nga, nagpahinga lang sila saglit. Bago sila inaya ni Ellie na kumain ng tanghalian sa labas. Tapos ay dumiretso nga sila sa People's Park na hindi naman kalayuan sa rest house. Doon ay pumasyal nga sila at kumuha ng maraming pictures na magkakasama. Masaya silang pareho na nakikitang masaya at nag-enjoy ang bata. Mga bandang 5:00 naman na yon, nang makaramdam na nga sila ng pagod ay saka sila nagpasya na bumalik sa rest house para makapagpahinga. Anak, bukas na lang tayo mag-swimming ha? Papadilim na rin kasi at medyo malamig na. Saad nga ni Sasha sa bata. Okay po, nanay. Sagot naman ito. Nanay, tatay, pwede na po ba ako matulog? Tanong pa nga nito sa kanila. Ha? Inaantok ka na ba? Kumain ka na muna ng hapunan, anak. Wika ulit ni Sasha at dahil nga mukhang pagod at naubusan nga ito ng energy, ay nagpasya na nga lamang sila na maagang kumain ng hapunan para mapagbigyan na nga ito sa maagang pagtulog. Bakit gising ka pa? Hindi ka rin makatulog? Tanong nga ni Ellie kay Sasha nang abutan nga niya itong nakaupo sa may terasa. 8:00 pa nga lang yun ng gabi at ang batang si Buknoy ay tulog na nga. Namamahay siguro. Sagot nga nito. Agad namang umupo si Ellie sa tabi ng babae kaya muli nga itong nakadama ng kaba. Ang lamig ng panahon no? Sige na, papasok na ako. Puno ng kaba na saad pa nga nito at akmang tatayo na nga sana, pero agad nga siyang hinawakan sa braso ni Ellie kaya muli nga siyang natigilan at napatitig nga sa gwapong mukha nito. Iniiwasan mo ba ako, Sasha? I mean, kahapon ka pa napapansin na parang hindi ka makatingin ng diretso sa akin. Saad nga ni Ellie. Ha? Ako? Iniiwasan ka? Hindi ah. Pagmamaang-maangan naman niya. Hindi agad na sumagot si Ellie pero mataman nga siya nitong tinitigan na parang hindi naniniwala sa kanya. I've been thinking. Mababa ang boses na saad pa nga ni Ellie. Gusto ko sanang makasama na sa bahay si Buknoy. Saad nga niya kaya mahinang napasinghap si Sasha. Kukunin mo siya sa akin? May halong takot nga na tanong naman ng babae, kaya mabilis na umiling si Ellie. Of course not. Parte ka ng buhay ni Buknoy. At gaya ng sinabi ko, kasama ka sa lahat ng plano. Kaya rin gusto kitang makausap kasi gusto kong hingin ang opinion mo. Hindi ko naman kasi gusto na ako lang ang magdedesisyon nito. Willing ka bang lumipat at tumira sa bahay ko kasama kami ng anak natin? Tanong pa nga na Ellie. Muling napasinghap si Sasha nang marinig ang salitang anak natin. Pakiramdam kasi niya ay siya nga ang totoong ina at isang buong pamilya na nga sila. Gusto niya sanang maniwala at maging masaya. Pero hindi naman totoo yun. Hindi rin siya nakasagot at agad na natameme. Pero ang titig ay hindi maalis sa gwapong mukha ng lalaki na ngayon ay titig na titig nga rin sa kanya. Mas lalo nga siyang kinabahan ng makitang bumabanga ang tingin ng lalaki sa labi niya. At sobrang bilis nga ng mga sumunod na nangyari. Tila ba hindi na nga nakayanan pa ni Ellie na magpigil dahil sa isang iglap ay marahan nga siyang yumuko para maangkin ang pulang labi ni Sasha. Gulat na gulat nga sila sa nangyari. Walang kumibo pero maya-maya pa ay nahanap na nga lamang nila ang isa't isa na pinagsasaluhan nga ang isang mainit na halik. Sa 3 araw, napananatili nga nila sa rest house. Sa Tagaytay ay wala nga silang ibang ginawa kung hindi ang gumawa ng marami, bago at masasayang mga memorya na magkakasama. Pagkatapos naman ng gabi na siniil nga na ang halik nga ni Ellie si Sasha, ay sobrang naging laki rin ng pagbabago ng turing nga ng lalaki sa kanya. Bawat kilos kasi nito ay may halo ng lambing at pag-iingat. At dahil doon hindi tuloy niya maiwasan na mas mahulog pa nga rito kahit pa mag-iisang buwan pa lang halos mula nang magkakilala nga sila. Mukhang napagod na naman ang anak natin. Sa biyahe pa uwi tulog na tulog. Nakangiting wika nga ni Ellie pagka-uwi nga nila mula sa bakasyon. Habang buhat nga si Buknoy at naglalakad na nga sila, papasok ng bahay. Oo nga Ikaw, alam ko na pagod ka rin. Gusto mong magpahinga muna saglit dito at magkape? Sagot naman ni Sasha.
Kung okay lang sana. Nakangiti pa nga rin na saad naman ni Ellie. Hindi kasi kita na solo dahil sa anak natin. I mean, I want to spend more time with you and know you more. May halong lambing nga na dagdag pa nga nito. Kaya napakagatlabi nga ang babae sa ibaba para itago ang kilig na nararamdaman. Dadalhin ko lang sa kwarto ang anak natin. Malambing pa rin ang boses na wika pa nga nito kaya tumango na nga lamang si Sasha. Nang maglakad na nga papasok sa kwarto si Ellie, ay dumiretso naman si Sasha sa kusina para nga magtimpla ng kape. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay muli naman itong bumalik sa sala at doon muna sila umupo. Sigurado ka ba na okay lang sa'yong nandito ako? I mean, alam ko na pagod ka rin at gusto mong magpahinga. May halong pag-aalala nga na wika ni Ellie. Sus, alam ko na mas pagod ka, lalo na't ikaw ang nagmaneho. Natatawa namang sagot nga nito bago huminga ng malalim. Ellie, salamat ah. Seryoso na dagdag pa nga ni Sasha. Napakunot noon naman ng lalaki. Salamat san. Nakakunot nga ang noo na tanong nito. Salamat kasi kahit pa ikaw naman talaga ang may karapatan sa bata, hindi mo pa rin inalis sa akin na maging ina sa kanya. Kung tutuusin, pwede mo siyang kunin na, pero hindi mo ginawa eh. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Sagot nga ni Sasha. Wala kang dapat ipagpasalamat, Sasha. Like I said, ako nga ang dapat namang nagpapasalamat sa'yo dahil sa lahat ng mabuting bagay na ginawa mo para kay Elias. Minahal at tinalagaan mo siya na parang tunay mo na talagang anak. Nakangiti at malumanay naman na saad nga ni Ellie. And about my offer. Dagdag pa nga nito. Biglang natahimik nga si Sasha nang maalalang na pag-usapan nga nila ni Ellie ng gabi na hinalikan nga nito sa labi yung balak ng lalaki na isama nga sila sa bahay nito. Pwede bang pag-isipan ko muna? Marami rin kasi kaming magagandang memorya ni nanay na magkasama sa bahay na to eh. Mahinahon na saad nga ni Sasha kaya nakangiting tumango naman si Ellie tapos ay hinawakan pa nga niya ang kamay nito na siyang kinagulat nga ng babae. No pressure, Sasha. At kung sakaling papayag ka man, pwede pa rin naman nating halagaan ang bahay na to. Malambing pa rin ang boses na sagot nga nito. Biglang kinabahan si Sasha nang bumaba na naman. Sa labi niya ang tingin ni Ellie. Mukhang napansin naman ng lalaki ang reaksyon niya. Kaya mahina nga itong natawa. I'm sorry. Ang hirap lang kasing magpigil kapag nakikita ko ang labi mo. Natatawa na wika nga nito kaya namula nga ang magkabilang pisngi ng babae. But I know that I shouldn't be kissing you just yet. Hindi ko naman gustong isipin mo na tinitake advantage kita. At sorry din kung basta na lang kitang hinalikan ng gabing yun. Dagdag pa nga nito. Saglit silang binalot ng katahimikan. Pagkatapos nga nun kaya naman mas hinigpitan pa nga ni Ellie ang pagkakahawak sa kamay ng babae. I like you, Sasha. This may sound too fast but I'm really attracted to you. Pero alam ko na hindi sapat na rason yun para basta na lang kitang halikan. But this time, let's take everything slow and know each other more. Puno ng lambing nga na saad nga ni Ellie, maya-maya pa. Muling napakagat sa iba pang labi si Sasha bago tipid ng umiti at tumango. Hindi nila alam kung gaano nga sila katagal na nagkukwentuhan sa sala. Pero kahit pa pareho nga silang pagod ay hindi nga nila inalinta na yon dahil nga masaya at magaan ang loob nila na kasama ang isa't isa. Nanay, tatay! Sabay pa nga silang napalingon sa may pinto ng kwarto maya-maya pa nang marinig na ang boses ng anak nila. Tatay, dito na lang po kayo matulog. Inaantok na pakiusap pa nga ng bata. Agad na tumingin nga si Ellie kay Sasha na parang hinihingi ang permiso nito. Muli namang umiti sa kanyang babae bago tumango. Okay anak, sagot nga ni Ellie tapos ay tumayo na nga para mapuntahan ang anak. Agad namang sumunod sa kanila si Sasha. Isa lang ang kwarto sa bahay na yon pero sapat naman ang laki ng kama para sa kanilang tatlo. At nang gabing yon, magkakatabing natulog nga ang tatlo habang nakapagitna nga sa kanilang anak. Sa mga sumunod na araw ay kailangan na nga ring bumalik ni Sasha sa trabaho bilang service crew sa isang fast food
habang ang anak nila ay nasa daycare center at nag-aaral. Sinabi naman ni Ellie sa kanya na ito na nga ang susundo sa bata sa tuwing tanghali at mag-aalaga rito. Kaya panatag nga ang loob niya kahit na 5:00 pa nga ng hapon natatapos ang trabaho niya. Madalas nga ay hindi nga siya nakapaghintay na matapos ang shift niya para lang makita at makasama nga ang kanyang mag-ama. Akala niya nung una, sapat na nga ang batang si Buknoy sa buhay niya. Pero sa pagdating nga ni Ellie sa buhay nila, parang mas binigyan pa nga nito ng liwanag ang lahat. "Excuse me? You must be Sasha Di Matulak?" Agad siyang napalingon sa nagsalita isang hapon habang naghihintay nga ng jeep na masasakyan pa uwi. Ako nga po. Magkakilala po ba tayo?" Tanong naman niya sa magandang babae na lumapit nga sa kanya. Sopistikada nga ito at maganda. "Mia Suarez." Sagot nga ng babae bago naglahad ng kamay na agad naman niyang tinanggap. "Can you spare me a second please? Gusto lang sana kitang makausap tungkol kay Ellie." Saad nga nito kaya agad nga siyang tumango. Agad namang naglakad patungo sa waiting shed ang babae kaya sumunod nga siya rito. Nang nandun na nga sila ay agad nga siya nitong hinarap kaya nakaramdam siya ng kaba. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. You are distracting him." Saad nga nito kaya mahina siyang napasinghap. "Po?" Nalilito nga na tanong ng babae. "Nang nagpunta kayo sa Tagaytay, we lost one of our biggest clients kasi mas pinili niya na makasama kayo kaysa dalawa ng meeting. And these past few days, tanghali pa lang umaalis na siya at wala nang natatapos na trabaho. The company is already losing too much. Kung hindi mo alam, minsan nang nawala sa kanyang lahat ng pinaghirapan niya and I don't want to happen that again." Wika nga ng babae kay Sasha kaya biglang nakaramdam ito ng inis. Bakit mo sa akin sinasabi to? Hindi naman ako ang nagdedesisyon para sa kanya. Bakit hindi siya ang kausapin mo?" Sagot nga niya dahil doon ay mukhang nainis nga rin ng babae sa kanya. "Because he's also giving you too much attention. Kung ang atensyon na inilalaan lang niya ay para sa anak niya, there shouldn't be a problem. Pero nakikisali ka pa. So why don't you just do him a favor and give him his son back? After all, hindi naman ikaw ang tunay na ina. At kahit saang anggulo tignan, wala kang karapatan sa bata. That way, mas makakapag-focus siya kay Elias at sa kumpanya." Giit nga ng babae. Mahinang napasinghap si Sasha dahil sa narinig. Tila punyalyon na agad sumaksak sa puso niya. Kung iisipin ay tama naman ang sinabi nito, pero naiinis siya na nanggagaling sa ibang tao ang ganitong mga salita at hindi kay Ellie mismo. Gets ko na. May gusto ka kay Ellie, no? May halong panunuya naman na saad ni Sasha. Wala kasi sa bokabularyo niya ang salitang magpaapi. Kasi, base sa mga sinasabi mo, masyado kang threatened sa presensya ko. Miss Mia Suarez, pasensya na ulit pero wala akong magagawa kahit na ano pang idaldal mo dyan. Kung gusto mo naman solo si Ellie, siya ang kausapin mo at kumbinsihin mo na kunin na sa akin si Elias. Hindi yung nangaabala ka ng ibang tao kasi nagmumukha ka lang desperado at nakakatawa. Manghang nga na sagot ni Sasha bago nga tinalikuran si Mia. Sakto namang may humintong jeep kaya agad nga siyang sumakay doon. Habang nasa biyahe, maging nang makauwi na nga sa bahay ay ginugulo pa nga rin siya ng mga sinabi ni Mia sa kanya. Kahit naman kasi hindi siya nagpapaapak dito, alam niya sa sarili niya na may punto naman ang babaeng to. "Nanay!" Masayang wika nga ni Buknoy nang makita nga siya nitong pumasok nga sa gate. Nakita naman niya na kasama nga ng bata ang ama nito. Nang makalapit nga siya sa bata ay marahan nga siyang yumuko para halikan nito sa pisngi. "Pawis na pawis ka na naman. Maghilamos ka na doon." Saad nga niya na agad namang sinunod ng bata. "Ako wala bang kiss?" Nakangiti at may halong pagbibiro naman na tanong ni Ellie nang silang dalawa na nga lamang ang magkaharap. Pero hindi nga siya ngumiti o tumawa man lang. Kaya bigla ring nagseryoso ang lalaki na parang napansin agad na may mali. Is there anything wrong? Did something happen?" Tanong nga ni Ellie kay Sasha.
Huminga naman ng malalim ang babae bago tipid ng umiti sa kanya. Pumapayag na ako. Mababa ang boses na wika nito. Pumapayag? Nalilitong tanong nga ng lalaki pero agad ding napangiti nang maalala ang offer nga niya. Nasa bahay na nga lamang niya tumirang mag-ina. You mean, lilipat kayo sa bahay ko? Excited na tanong pa nga nito. Pumapayag na akong isama mo sa bahay mo si Buknoy, pero may iwan ako dito. Sagot nga niya kaya muling nawala ang ngiti sa labi ni Ellie. Karapatan mo naman na makasama ang bata eh. Kahit saang anggulo tignan ikaw ang kadugo. Kaya isama mo na siya. Pwede ko naman siyang pasyalan lagi. Hindi ba? May halong lungkot pa nga na dagdag nito. Sasha, what's happening? May halong pag-aalala na tanong nga ng lalaki. Ellie, naisip ko lang kasi na halos lagi ka lang nandito eh. Hindi ba busy ka sa kumpanya mo? May mga nagagawa o natatapos ka pa bang trabaho ha? Tanong naman ni Sasha sa kanya. Sa nakikita ko kasi bukod kay Buknoy, masyado mo na rin akong binibigyan ng atensyon. At hindi ko gusto na madistract ka o mawala sa focus dahil lang sa akin. Lalo na minsan mo nang naikwento sa akin na minsan na rin nawala sa'yo ang lahat. At hindi ko lang gusto na baka mangyari ulit yon. Dagdag pa nga ni Sasha. Napailing naman ng lalaki. I'm okay, Sasha. The company's okay. It's all about time management. Giit naman ni Ellie. Teka nga, sinasabi mo lang ba to kasi nire-reject mo na ako? Tanong pa nga ng lalaki kaya mariin siyang napapikit. Wait, parang alam ko na kung anong nangyayari. Mahina ang boses na saad nga ni Ellie kaya muling nagmulat ng mata si Sasha. Kinausap ka ni Mia, tama ba? Tanong nga nito. Napakagat naman siya sa iba pang labi at hindi nakasagot. Pero dahil sa naging reaksyon niya, ay agad na nakuha ni Ellie ang sagot na tanong nito. Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa'yo para magawa mong magdesisyon ka agad ng ganyan. But I just want you to know that the company is doing great even without my supervision. May mga tinuruan akong trusted persons doon at magagaling din sila. Mababa ang boses nga na wika ni Ellie. Marahan pa nga itong humakbang palapit kay Sasha at marahan din itong hinaplos ang pisngi niya. I feel like you're pushing me away, Sasha, and it's hurting me. Hindi naman natin kailangan makinig sa sasabihin ng iba kasi hindi sila ang magdedesisyon para sa atin. Parte ka na ng buhay ni Elias, kaya hindi ko hahayaan na malayo ka sa kanya. At gusto ko rin na maging parte ka ng buhay ko. Mahinahon at puno nga ng lambing na dagdag pa nga nito kaya sunod-sunod na paglunok nga ng laway ang ginawa ni Sasha. Sorry, mahina ang boses at nahihiya nga na saad pa nga nito. Natatakot lang naman ako na baka tama siya, na baka nadidistract ka lang at nawawala sa focus dahil sa akin at natatakot ako na mawala sa iyo ang lahat dahil sa akin. Nang pinaghirapan mo, ayokong mawala yun sa iyo. Paliwanag nga ng babae, kaya nga nagulat naman siya nang marahang yumuko si Ellie tapos ay dinampihan nga siya nito ng mababaw na halik sa labi. Sorry din. Alam kong sinabi ko na hindi mo na kita halikan hanggat hindi pa tayo. Pero sobrang cute mo kasi kapag frustrated ka. Puno ng lambing nga na nakangiti nga na sagot nito. Now listen to me carefully, okay? Hindi kayo kailanman magiging distraction ni Elias. Para sa akin, the company is very stable. At kung mawala man yan, I have already saved enough. Hindi lang naman ang kumpanya ang source of income ko. I also invested and bought shares to different companies. Naiintindihan ko na nag-aalala ka sa akin. And I appreciate it. Kasi patunay yun na mahalaga rin ako sa'yo. But please stop worrying now. Sa dami ng mga mahihirap at masasakit na pinagdaanan natin sa buhay, wala akong ibang gustong gawin ngayon kung hindi ang gumawa ng maraming masasayang memorya kasama kayo ng anak natin. Can we do that? Marahan na dagdag pa nga nito. Bahagya namang napangusa si Sasha na gumaan na ang pakiramdam bago marahang tumango. Hey, gusto mo raw akong makausap? Nakangiting tanong nga ni Mia kay Ellie isang hapon habang nasa opisina siya at pinatawag nga ito. Tapos na nga siya sa mga kailangan niyang gawin at may lakad nga sila ng mag-ina niya pero
Gusto nga muna niyang makausap si Mia ng masinsinan. Yes, kinausap mo pala si Sasha? Sagot naman nito kaya agad na nawala ang ngiti nito sa labi ng babae. Nagsumbong siya kaagad sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong naman ng babae kaya mahinang napabuntong hininga si Ellie. Look, I just did what's best for you and the company. Concern lang naman ako sa'yo. Giit pa nga ng babae. I know that and I really appreciate you. I know that your intentions were good but the approach was kinda off. Kung may problema ka sa akin o sa kumpanya, bakit siyang nilapitan mo? Imbes na ako ang kausapin mo. Mahinahong saad naman ng lalaki, kaya hindi nakasagot si Mia. Siguro nga hindi si Sasha ang nagluwal kay Elias, pero siya pa rin ang tumayo at kinilalang nanay ng anak ko. Magkaibigan tayo, Mia, pero gusto ko lang sanang malaman mo na hindi ikaw ang magdedesisyon para sa amin. There are certain things and lines that you should never cross. Mababa pa rin ang boses na dagdag pa nga ni Ellie. Agad namang napayuko si Mia na parang napahiya nga sa kanyang narinig. I'm sorry, sir. Ang tanging naisagot na nga lamang nito. It's okay. Pero hindi ko gusto na maulit pa ito ulit. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Wika pa nga ni Ellie. Kaya nagmamadali nang lumabas sa opisina niya ang babae. Pagkatapos na napabuntong hininga na nga lamang si Ellie bago nagpasya na umalis na nga rin para mapuntahan nga ang mag-ina niya. Hindi nga maalis ang ngiti sa labi niya habang nasa biyahe. Ready? Nakangiting tanong pa nga niya nang makita ang dalawa na naghihintay sa may terasa. Hindi naman nagdalawang isip ang mga to na sumakay sa sasakyan niya at nagmaneho na nga siya pupunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang yumaong asawa niya at ang ina ni Elias. Nang makarating ay naglapag nga siya ng bulaklak at nagsindi ng kandila sa puntod nito. Kathy, kamusta ka na? Mababa ang boses na panimula nga niya. Mula noong iniwan ko, ang anak natin lagi kong nakikita ang umiyak mong muka sa panaginip ko. Alam ko na nasaktan at nalungkot ka dahil sa ginawa ko. Gusto ko lang humingi ng sorry ulit sa'yo. Walang kapatawaran ng ginawa ko at habang buhay ko yung pagsisisihan. Kaya sorry ulit, Kathy. Dagdag pa nga nito. Pero nahanap ko na siya, Kath. Nahanap ko na ang anak natin. It took me years, but I finally found him. And guess what? Minahal at inalagaan siya ng isang tao na espesyal na rin sa akin ngayon. Nakangiti na saad pa nga ni Ellie. Bigla namang umihip ang hangin na siyang sobrang gaan nga sa pakaramdam matapos nga niyang sabihin yon. Hello po, Ma'am Cathy. Ako nga po pala si Sasha. Sa totoo lang po, hindi ko alam ang sasabihin ko pero masaya po ako na nagkakilala tayo. Hindi ko rin po alam kung nasa tamang lugar ako para hilingin to pero pwede po bang ako na muna ang mag-alaga sa magaman niyo? Saad naman ni Sasha na siyang nagpangiti nga kay Ellie. Pinagsaklop nga ng lalaki ang kamay nilang dalawa. Kasabay nun ay ang muling pag-ihip nga ng preskong hangin na para bang may presensya ang yumakap nga sa kanila. Noong kasama pa kita lagi mong sinasabi sa akin na kapag nawala ka, humanap ako ng taong mamahalin ko at magmamahal din sa akin. Nagagalit ako noon kasi hindi ko gusto na pinag-uusapan ng ganung bagay at hindi ko ma-imagine ang buhay na wala ka. And when I lost you, nawalan na rin ako ng gana sa lahat. I'm not a good person and I don't deserve forgiveness, Kat. But I tried my best to pick up the broken pieces and to live again. At kung nasan ka man ngayon, alam ko na masaya ka para sa amin ng anak natin. Nakangiting wika pa nga ni Ellie bago nga ito lumuhod para harapin ang anak. Elias, anak? Siya pala si Nanay Cathy. And Kat, I want you to finally meet our son. Hindi ka man nagkaroon ng pagkakataon na mayakap at malagaan siya, pero hindi mo kailangan mag-alala kasi pupunuin naman namin ng pagmamahal ni Sasha ang ating anak. Dagdag pa nga ni Ellie. Hello po, kayo daw po ang totoong nanay ko? Sayang po, hindi ko na po kayo nakita eh. Pero happy po ako kasi sabi po ni tatay at nanay, masaya na raw po kayo sa heaven kasama si Papa Jesus.
Wika naman ni Buknoy na siyang nagpangiti sa lahat. And Kath, I think I need your help. Alam kong sinabi ni Sasha na aalagaan niya kami ni Elias. Ang kaso hindi pa niya ako sinasagot eh. Pagbibiro pa nga ni Ellie kaya mahinang natawa si Sasha. Kath, kapag hindi pa rin niya ako sinagot ngayon, multuhin mo siya please. Dagdag pa nga ni Ellie bago nakangiting hinarap nga ang babae. Grabe naman, kapag maniligaw lang, walang takutan. Natatawa na saad naman ni Sasha. Pero magpapabebe pa ba ako? Dagdag pa nga nito kaya malakas na napasigaw ng yes si Ellie nang sagutin na nga siya sa wakas. Tapos ay mahigpit nga niyang niyakap si Sasha kasabay ng mababaw na halik sa labi. At muli na namang umihip ang preskong hangin. Ano pong nangyayari? Bakit po kayo nagyayakap tsaka nagkikis? Nalilito nga na tanong naman ng inosenteng bata habang pinapanood nga silang magharutan. Ibig sabihin nun anak, malapit ka nang magkaroon ng kapatid. Pabirong sagot nga ni Ellie. Agad naman siyang kinurot. Sa tagiliran ni Sasha, na dinaan na nga lamang niya sa tawa pero dahil doon ay si Buknoy naman ang sumigaw ng yes at yumakap nga sa kanilang dalawa. Nanatili nga sila doon ng ilang minuto bago nagpa siyang umuwi na. Sobrang gaan ang pakiramdam nila dahil sa nangyari. Sa mga sumunod pang araw, wala naman silang ibang ginawa kung hindi nga ang bumuo ng marami at masayang memorya na magkakasama. Pagkatapos naman ng halos 3 buwang relasyon nila, saka pumayag na nga si Sasha na sumama na nga sa bahay ni Ellie para doon na nga sila tumira na magkakasama. Natatawa nga siya nang magreklamo si Ellie kung bakit ayaw niya na magsama silang dalawa sa iisang kwarto. Ang dahilan naman niya ay dahil girlfriend at boyfriend pa lang naman daw sila at hindi pa mag-asawa. At nang araw ding mismong yon, biglang lumuhod si Ellie sa harap niya habang hawak ang isang singsing at inaaya nga siya nito na magpakasal na. Hindi gaya sa mga romantic movie ang naging proposal pero para sa kanila ay sobrang romantic at magical pa rin dahil wagas nga ang kanilang nararamdaman. Lalo na't alam nila na pareho sila. Umabot naman ng 1 buwan ang preparasyon bago nga sila tuluyang nag-isang dibdib. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa pero kinakaya naman nila. May mga simpleng tampuhan, gaya ng ibang relasyon pero hindi naman nila hinahayaan na lumalayon. Lalo na't mula nang maging mag-asawa nga sila, mas dumoble pa nga ang pagiging malambing at maalaga ni Ellie sa kanila. Mas lalo pang naging masaya ang kanilang tahanan. Nang pagkatapos ng mahigit 1 taon ay biniyayaan na nga sila ng isa pang anak na pinangalanan naman nilang Elise. Pareho na tayong ulila, kaya bubuo tayo ng isang malaki at masayang pamilya na magkasama. Mamahalin natin ang mga anak natin, aalagaan at gagawin natin ang makakaya natin para maibigay sa kanilang buhay na deserve nila. Mahal na mahal kita. Nakangiting wika nga ni Ellie isang gabi habang nakangiti nga nilang pinapanood ang natutulog na crib ng kanilang bunso. Maraming salamat kasi binigyan mo ko ng sarili kong pamilya na matatawag kong sa akin. Hindi ako perpektong asawa. Pero mamahalin at aalagaan ko kayo sa paraang alam ko. Mahal na mahal ko rin kayo. Nakangiti na sagot nga ni Sasha. Alam nila na hindi pa nga dito nagtatapos ang kanilang kwento, bagkus ay ito pa lang ang totoong simula ng lahat. Pero basta magkasama sila at hawak nga ang kamay ng isa't isa, alam nila na wala silang hindi malalampasan. Siguro nga madalas sa buhay ay nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin inakalang magagawa natin. At minsan dahil yun sa sakit na nararamdaman at bugso nga ng ating damdamin. Pero ang mga pagkakamaling ito, ang magiging aral para sa susunod, ay mas pag-isipan pa natin ang mga bagay bago natin ito gawin. Ang importante naman kasi ay may natututunan tayo sa bawat pagkakamaling yun. Simple man ang naging kwento, para sa iba, para kina Sasha at Ellie, ay kapupulutan naman ito ng maraming aral. At sana gaya nila, kahit na paano ay may natutunan din kayo
Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Maraming salamat po sa pakikinig.